Dumako ho eto na mga boss, oh. Dumako ho tayo dito. Eto ho mga kababayan, no? Ito po ay isa sa sample sa ng channel na talagang nasa ng channel ng mga vloggers sa labas po ng bansa natin. English nga po 'yan eh, ano? At marami pa pong ganyan, mga bossing, no? At marami pa pong ganyan. Eh, totoo kaya na takot ang China o takot si Xi Jinping o kinakabahan na ang China sa Pilipinas? Sabi diyan, why Philippines military is scaring China, South China. O, yun pong vlog natin kahapon, mga bossing, na nakikialam na po ang China sa atin, na sinasabi nila, oh bakit kayo bibili ng mga kagamitan sa Estados Unidos? Oh, tipo ho bang, di ho ba dapat desisyon natin yun? Desisyon ng Pilipinas yun? Desisyon ng ating mga kasundaluhan, desisyon ng ating Pangulo, nalabas na ho sila doon mga kababayan. So ngayon, naaalarma ho sila na hindi po nila nadama, mga bossing, nung panahon na ang nanunungkulan ho yung tatay ng mga DDS. Hindi naman daw sila anak. No? Hindi ho naramdaman ng China yon. Bagkos mga kababayan, tayo pa yata ang takot nun sa China eh, no? Naging sunod-sunuran ho tayo nung panahon nun, mga bossing. Biruin mo, panalo ka na sa UNCLOS, hindi mo pa itinuloy, hindi mo pa sinalampak sa mukha ni Xi Jinping. Eh bakit? Eh baka takot ho. O baka nakinabang. Ayun ang tanong natin doon. Baka may malaking napakinabangan ho. No, ano ho kaya doon, mga bossing? Takot o may napakinabangan? No. Or talagang dahil nga yung dahilan no, tubig lang 'yan. Lupa lang 'yan. Hindi isa ho siguro doon, mga kababayan. Sa nakikita ko ho, mga bossing, kaya po umaaray ang China ngayon dahil po ang ating Pangulo, kasama po ang Department of National Defense, kasama po ang ating mga kasundaluhan, lahat po mga kababayan, nagpapalakas po ng depensa natin na ayaw po ng China mangyari. O biruin mo ano yung bibilin ng Pilipinas sa Estados Unidos, mga bossing? Ayaw nila yun. Pinapakialaman. Kayo ang nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Yun yung sinasabi ng China. Tayo pa ang pinagbibintangan. Kasi daw ho, mga kababayan, bumibili daw tayo nung mga malalakas na armas. Biruin nyo yun, no? Siguro ho, etong sila Xi Jinping, etong China ho, mga kababayan, akala nila Duterte pa ang nakaupo na pwedeng manduhan nila, na pwede nilang sabihin kung ano yung gusto nilang mangyari. At take note ho, mga bossing, hindi lang po isang channel yung nakitaan ko ng ganito. Pati nga yung kay yung channel ni Palki Sharma. Pinapanood ko ho yun, no? Yung Indian na channel, mga bossing, halos parehas lang din po ng pagkaka-analisa nila, mga boss. Halos parehas lang po. Ngayon, nararamdaman ng China na lumalakas Pilipinas no? Mukhang malapit nang matapos yung paghahari-harian natin dito sa West Philippine Sea. Baka susunod na hakbang ng bansang Pilipinas tayo na yung paalisin Kasi ang ginagawa nitong mga to, mga bossing, illegal na hong pumapasok. Doon po sa natin, doon po sa karapatang lugar natin. Mga boss, no? Pero ano sabi ng mga DDS? Wala, isinusuong kayo ni Bongbong Marcos sa digmaan. Samantalang sa pangunguna po ng ating Pangulo, kasama po ang Department of National Defense, mga bossing, ipinapatupad lang ho natin yung ating karapatan. O ngayon, dahil nga ganyan ang nangyayari, o sige, palakasin namin ang depensa namin. Bibili kami ng mga armas sa Estados Unidos. Ang sagot ng China,
Bakit kayo bibili dun, no? Eh gusto yata ng China sa kanila bumili. Anak ng tinapa. Ano naman ho mapapala natin, no? Ano naman ang mapapala natin doon sa kagamitan ng China? Ay, ayan na, sabi, meron nang umiiyak sa bigas diyan. Asan, hanapin ko nga, may umiiyak yata sa bigas, oh. Wala pa din 20 pesos na bigas? Nag-iiyakan pa din kayo? Magdamihan niyo yung comment niyo diyan, no? Para ano, yung pisong babayad nila sa inyo, maka 20 kayo at least, dagdag pambili niyo ng bigas. 'Di ba? 20 pesos na bigas, Diyos ko, hanggang ngayon. Ilang buwan na ang lumipas. Hanggang ngayon hindi kayo makabili ng 40 pesos na bigas. Oh, timawa pa din ba kayo? Hanggang ngayon nag-uumiyak kayo na magkaroon ng 20 pesos na bigas. Eh siguro, miski umabot ng 20 pesos na bigas, yung magawa ng gobyerno, hindi namin ho bibilin yun kahit papaano. Hindi naman ho sa nagyayabang kami. Pero siyempre, gusto namin makakain, nung masarap na bigas. 'Di ba? Kami, Mark Ramos, bigas namin, Maharlika, 60 per kilo. Ang sarap. Oo, 'di ba? Eh, etong mga 'to, ewan ko hanggang ngayon, ilang buwan, ilang taon, hanggang ngayon, 20 pesos na bigas pa din iniiyak. O kaya na nga, 20 pesos. Nandiyan na. No, dahil alam ko, yan ang hahanapin nyo. Samantalang pinag-uusapan natin, eto, ang topic na natin, tumatlong topic na tayo, ha? Ang unang na-topic natin, yung Davao na madumi at madaming squatter. Pangalawang na-topic natin, PhilHealth. Pangatlong na-topic natin, ito yung pagkatakot na sa atin ngayon ng China na hindi na naramdaman sa pamumuno ng dating Pangulong Duterte. Anak ng tinapa, ang i-comment mo pa din dyan, asan ang 20 pesos na bigas? Hirap ba kayong sumabay doon sa mga talakayan? Kaya pang 20 pesos na bigas lang, paulit-ulit? Ayan na mga topic, susundan nyo na lang. Kung talagang alam ninyo yung mga nangyayari at kung talagang alam ninyo at sinusundan nyo yung inyong mga politiko na hinahangaan, dapat alam nyo kung paano idepensa. Dapat sumasabay kayo sa talakayan. Na alam namin, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, wala. Ngaw-ngaw. No? Yung pagsasabi na magje-jet ski doon sa hindi natin hinahanap yung magje-jet ski talaga siya. Yung simpleng salita lang o yung simpleng pagtatanggol lang sa West Philippine Sea. Imagine niyo na lang kung nagkabaliktad ang posisyon, mga boss. Si BP Sara ang naging presidente at si Pangulong Bongbong Marcos ang naging vice-presidente. Malamang ho sa alamang, mga kababayan, tuloy-tuloy lang ho ang pagtatayo ng infrastruktura doon sa West Philippine Sea. Malamang ho, tahimik pa din sa West Philippine Sea. Bakit? Kasi nga, susunod lang tayo. No? Kung ano yung ginawa ng dating Pangulong Duterte, ganun lang din po ang gagawin ng ating vice-presidente. No? Susunod lang ho sa yapak niyan. Hindi nyo pa napansin? Di ba? Yung no comment, ang BP, about sa West Philippine Sea, si Pulong, back up agad. Bakit bumack up agad, mga bossing? Kasi nga ho, mga kababayan, hindi daw trabaho ng vice-presidente yung magkomento para sa West Philippine Sea. Sabi ng mamamayang Pilipino, hindi, para na lang bilang isang Pilipino. Wala, no comment talaga. Kasi nga, baka magalit yung nasa picture kapag ka pro-Pilipino. Pag sinabi, ipagtatanggol natin ang West Philippine Sea sa atin yan, baka magalit kay BP yan. Nasa picture, di ba? Pagka naman, pro-China naman siya, Pilipino. Yung 2028 na kandidatura, lilipad yun, paatras, palayo. Bye. Di ba? Ay, nako. Baka yung mga DDS sabihin, okay lang yun.
Tubig lang naman yan eh. O, di ba? Ay, nako.